Makalipas ang 20 taon ay muli nagbalik sa Pilipinas si Catriel upang personal na makilala ang kanyang abuela. Sa kanyang pagbabalik ay maraming lihim at mga komplikadong bagay ang natuklasan niyang hindi niya alam na maghahatid pala sa kanya sa kapahamakan. Sa kabila ng mga pagbabanta sa kanyang buhay, lagi namang may isang tao na laging nasa likod niya. Ang gwapo at simpatikong si Craig. Sa mga nangyayari sa kanyang buhay, hindi niya inaasahang tuluyang mahulog ang loob niya rito. At yun ang problema niya. Kung magtapat kaya siyang pag-ibig dito, mananatili pa rin kaya ito sa tabi niya. Nakaraos na sa panganganak si Senyorita Cassandra, Senyor Samuel, pagbabalita ng kumadronang si Salvacion nang lumabas ito mula sa malaking silid. Kamusta sila, Salvacion? Tanong ni Samuel. Kapwa sila ligtas. Babae ang anak ni Senyorita at napakalusog, Senyor. Sagot ni Salvacion. Mama, narinig niyo sinabi ni Salvacion? Babaeng anak ni Ate Cassandra. Tamang naging hula ko sa magiging anak niya, hindi ba? Ani Edwina, ngunit matalim lamang siyang tinapunan ng tingin ng kanyang amang si Samuel. Masyadong malakas ang tinig mo, Edwina. Baka magulat sa iyo ang sanggol. Kastigo ni Samuel sa kanya. Nawala naman ang ngiti sa mga labi ni Edwina. Pagpasensyahan mo na, Samuel. Masyado lang nagalak ang bata. Pagtatanggol ng kanyang inang si Ambrosia. Sa halip na sumagot, binalingan lamang ni Samuel ang kumadrona. Maaari ko na bang makita ang anak ko, Salvacion? Pati na rin ang aking apo? Maaari na ho, Senyor. Kaya lamang huwag tayong masyadong maingay sa loob. Magagambalang pamamahinga ni Cassandra pati na rin ang sanggol. Sagot ni Salvacion. Sinulyapan pa siya nito, ngunit inirapan lamang ni Samuel. Pagkapasok ni Edwina sa silid ng kanyang ate Cassandra, agad niyang niyakap ito. Congratulations, ate, ani Edwina. Bahagyatong napangiwi, marahil dahil sa higpit ng pagkakayakap ni Edwina. Subalit hindi yun nakaligtas sa paningin ng kanilang ama. For God's sake, Edwina, nasasaktan si Cassandra. Halatang pigil ni Samuel ang tinig na tumaas. Marahil upang hindi maistorbo ang pagtulog ng kanyang pamangkin. Napahiyang bumitiw si Edwina mula sa kanyang ate at nagkasya na lamang sa pagtayo sa gilid ng kama nito. Kamusta ng pakiramdam mo, anak? Tanong ni Samuel. Nanumbalik ang saya sa mukha ni Cassandra nang muli itong balingan ng kanyang ama. Pakiramdam ko'y napakahaba ng nilakbay ko, papa. Nanlalata ang katawan ko at nanginginig ang mga kalamnan ko. Sabi ni Cassandra. Ganun ba? Kung ganun ay dapat ka na muna naming iwanan para makapagpahinga ka. Pagpapasya ni Samuel. Napakaganda ng anak mo, Cassandra, masayang sabi ng kanilang ina. Titig na titig ito sa munting sanggol na nasa tabi ng kanyang ate. Look, my dear Sandra, tawag ni Samuel sa ate ni Edwina. Kamukhang kamukha ko siya. Nating dalawa. Tukoy nito sa pamangkin, tama naman ng kanilang ama, kamukhang kamukha ang mag-ina. Ang dalawa kasi ay magkahawig at siya naman ay nakuha ang maamong mukha ng kanilang ina. Pero ate Cassandra, ang hugis ng kanyang mukha pati na rin ang mga labi nakuha niya kay Kuya Carl, komento ni Edwina. Nakita niya minamong luha sa gilid ng mga mata ni Cassandra pagkabanggit niya sa pangalan ng asawa nito. Kaya naman garalgal ang tinig ni Cassandra na magsalita to. Kawawa naman ang aking anak. Tanging larawan na lamang ng kanyang amang masisilayan niya. Sundalo kasi ang bayaw ni Edwina at nasawi ito 5 buwan na ang nakakaraan dahil sa pakipaglaban sa mga rebelde sa Cotabato. Napatiimbagang naman ang kanilang ama. Huwag mong isiping kawawang anak mo, Cassandra. Naririto naman ako. Tulad ng pagmamahal ko sa'yo, ganun din ang ibibigay ko sa aking apo. Salamat, Papa. Pero hindi ko maiwasang maalala ang asawa ko. Alam kong ang makitang aming anak, yun ang pinakamasakit. Kung hindi lamang sa kaguluhan sa Cotabato, naririto pa sana si Carl at kapiling namin. Tugon ni Cassandra, tumagulhol na ito. Tinapunan naman siya ng masamang tingin ni Samuel. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Ambrosia, ilabas mo na munang anak mo. Mahinang utos nito. I'm sorry, ate. Hindi ko naman sinasadya. Si Edwina. I said, get out. Mas matindi ng utos ni Samuel. Halika na muna sa veranda, Edwina. Saka mo na lang tingnan ang baby ng ate mo. Sabi ng kanilang ina. Pero mama, nag-aalalang sagot ni Edwina, ngunit pinandilatan na lamang siya ng kanyang ina. Catriel ang ipinangalan ko sa kanya, Edwina. Nakangiting pahayag ni Cassandra habang pinaghihilan nitong kanyang pamangkin. Napakagandang pangalan, ate, at alam ko si Kuya Carl ang nasa isip mo nang ibigay mong pangalang yan kay Catriel. Yun kasi ang pangalang na pagkasunduan namin noon
Kapag babae ang magiging anak namin, Edwina, sagot ni Cassandra. Nag-isip siya saglit. Ate, payagan na kaya ako ni na papa at mama na mag-asawa kapag nag-18 birthday na ako? Tulad mo nang magpakasal kay ni kuya? Curious na tanong ni Edwina. Natawa naman si Cassandra. At bakit mo naman naitanong yan, Aber? May naliligaw na ba sa iyo at napupusuan mo na rin siya, ha? Wala naman. Kaya lang may nagugustuhan na ako. At sino naman? Tanong ni Cassandra. Si Ramiro. Walang gatong na sagot ni Edwina. Saka mo naintindihin ang nararamdaman mo kay Ramiro. Yung kababata, you're only 16 at mas magandang pag-aaral na munang asikasuhin mo, okay? Payo ni Cassandra. Bakit ikaw? 2 years na ang agwat ng edad natin pero nag-asawa ka na't may baby pa. Hindi ko rin naman gustong mag-asawa ng maaga, Edwina. Bakit hindi mo gusto? Ibig sabihin ayaw mong pakasal kay Kuya Carl at napilitan ka lang? Hindi yun ang ibig ko sabihin. I mean, dahil kay Catriel, kaya nagpakasal na kami kaagad ng Kuya Carl mo. Magsasalita pa sana siya, ngunit pinigilan siya ni Cassandra. Huwag na nating pag-usapan ang bagay na yan. Bakit hindi ka kaya lumabas ng bahay? Libutin niyo ni Silver Queen ang buong hasyenda. Tsak na mawawaglit sa isip mong pag-aasawa. Si Silver Queen ay ang paborito nilang kabayo. Ayoko nga, tsak nakagagalitan na naman ako ni Papa kapag nakita niya akong namamasyal na mag-isa. Ayaw ko nang palagi na lang may nakabuntot na yaya. Nag-aalala lang sa'yo si Papa, kaya ganoon. Baka kasi mamaya mapasuot ka sa masukal na kagubatan sa kabilang dulo ng hasyenda. O kaya naman sa boundary ng hasyenda ng mga Alcaraz. Pagtatanggol ni Cassandra sa kanilang ama. Napanguso si Edwina. Kailan ba nag-alala sa akin si Papa, ate? Ikaw lang naman ang importante sa kanya eh. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Walang ibang ibig sabihin ng madalas na panenermon sa'yo ni Papa. Minsan kasi marami siyang trabaho tapos sinasabayan mo pa ng kakulitan mo. Kaya nagagalit siya sa'yo. Paliwanag ni Cassandra, kumalokip-kip si Edwina. Basta, yun ang napapansin ko sa kanya maski nung maliliit pa tayo. Hay nako, wag na nating pag-usapan ang bagay na matagal na nating pinagtatalunan, Edwina. Ang mabuti pa ay lumabas ka na't naiinip na sa kwadra sa Silver Queen. Ayoko, hindi ko naman mapipigil ang sarili kong sumilip sa asyenda ng mga Alcaraz. At kapag nahuli na naman ako ni Papa, tsak nakatakot-takot na sermon na naman ang aabutin ko. Huwag mo kasing gawin ang ayaw ni Papa para hindi kayo mag-away. Ano ba naman kasing masama kung mapapasuot ako sa lupain ng mga Alcaraz? Tila sumasakit ng ulong napapailing-iling ito. Hindi mo ba alam na matagal ng sigalot sa pagitan ni na Jaime Alcaraz at ni Papa? Hindi malinaw sa akin ang detalye ng kanilang pag-aaway pero tungkol yata sa minahan ng kanilang pinagsosyohan noon. Ang tagal na nun ha? Hindi ba sila pwede magkabati? Nakibit balikat to. Wala kang magagawa kung ayaw ni Papa. Teka nga, hindi ka ba mamamasyal? Umiling siya. Bueno, ikaw na muna maghele kay Catriel. Titinang ko lang kung tapos nang ikabit ni Namila ang ratan na duyan sa veranda. Sige ate, ako nang bahala sa aking mahal na pamangkin. 1981, mabilis na lumakad ang panahon. Ngayon ay 22 taong gulang na si Edwina. At ang sermon na natatanggap nito mula kay Samuel ay may kalakip na ngayong pananakit na madalas namang ikinagagalit ni Ambrosia. Por Diyos por Santo, Samuelito, bakit kailangan mo ikulong sa basement si Edwina? Hindi malaki ang pagkakasala niya sa'yo para patawan ng ganung parusa. Nang gagalaiting asik niya, matalim lamang siya nitong tinapunan ng tingin. Huwag mong pakialaman ng desisyon ko. Nararapat lang sa kanyang ikulong. Isa siya sa sumisira sa magandang reputasyon ng pangalan ko. Siya na walang karapatan. Paano sinisira ni Edwin ang pangalan mo? Hindi kita maunawaan. Huwag ka nang magmaang-maangan, Ambrosia. Ilang magsasakang nakakita sa kanila ni Ramiro na lumalabas ng abandonadong kubo sa may burol at sabi nila ay sila lamang dalawa. Napamaang siya. At dahil lang doon, kinulong mo na si Edwina. Hindi mo ba ginagamit ang utak mo, Ambrosia? Galit na balik tanong nito. Ano sa palagay mong ginawa nilang dalawa sa loob ng kubo na yon? Nagkukwentuhan lang? Maaring tama ka sa iniisip mo, Samuel. Pero bakit hindi mo kausapin ng maayos sa Edwina? Hindi yun ikukulong mo siya sa silid na hindi mo lang binibigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Magpaliwanag man siya sa akin ay wala ring mangyayari. Binigyan niya na ng chismosa dito sa Santa Fe na mapag-uusapan bukas. Nahihinuha ko na rin ang kanilang magiging komento sa issue na to, na ang isang Garcia ay gumagawa ng kaimoralan. Mas mahalaga pa pala sa iyong sasabihin ng ibang tao kaysa sa mararamdaman ni Edwina sa pagkakulong mo sa kanya. Bakit ka nagtataka, Ambrosia? Siyang madalas na magbigay ng kahihiyan sa pamilya Garcia.
Bobo na sa klase ay bobo pa rin sa pagpili ng lalaking mamahalin. Isang anak lang ng marinero ang Ramero na yon. Napaghahalatang hindi siya isang tunay na Garcia. Samuel! Nabagahan siya nang binitawan nitong mga salita. Mahigpit siya nitong hinawakan sa mga braso. Kung hindi lang ako pagtatawanan at magiging kahiya-hiya sa mga tao dito, at kung hindi lang kay Cassandra ang mangungulila sa'yo, ay matagal ko na kayong pinalayas na mag-ina dito. Nanunumbalik ang galit ko sa tuwing nakikita ko si Edwina. Isa siyang alaala ng iyong kataksilan. Isa siyang bastarda. Hindi ko siya anak. Hindi ko siya anak. Napatatda si Cassandra sa pintuan na marinig na yun mula sa kanyang ama. Malinaw niyang narinig ang sinabi nito. Cassandra, anak, kanina ka pa nariyan? Anang kanyang ina nakakita ng pagkabalisa ang mukha. Dahan-dahan siyang tumango. Malinaw ko narinig ang mga huling katagang binitawan ni Papa. Anong ibig niya sabihin? Iisa ba sa amin ni Edwina? Ay hindi niyo tunay na anak? Nagpalitan ng tingin ng mga magulang niya nang kapahumarap sa kanyang mga to. Magkaibang damdamin ang nakalarawan sa mga mukha ng mga magulang niya. Pangamba ang sa kanyang ina at pagbabali wala naman sa kanyang ama. Wala kang dapat ipag-alala, Cassandra, hindi ikaw yon. Kung may sampid man sa tahanang ito, si Edwina yon. Hindi ko siya anak. Anak lang siya ng mama mo. Gayunpaman may kirot siyang naramdaman. Nasaktan siya para sa bunso niyang kapatid. Paanong? Pinagtaksilan ako ng iyong ina, Cassandra. Kagad na sabi ng kanyang ama. Samuel, huwag mong lasunin ang utak ng anak natin. Pakiusap naman dito ng kanyang ina. At anong tawag mo sa ginawa mo sa akin? Nagkaroon ka ng anak sa ibang lalaki gayong ako ang asawa mo at may anak tayo. Napasubsob sa sariling palad ang kanyang ina at tila hindi malaman kung paano ipagtatanggol ang sarili sa kanya. Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Papa? Malamig na tanong niya sa kanyang ina. Alanganing tumango ito at umiling. Hindi kita masisisi kung magalit ka ngayon sa akin, Cassandra. Pero kung pakikinggan mo ko na nakabukas ang iyong puso't isipan, baka maunawaan mo ko. Gusto mo bang palabasin ako pa ngayon ang may kasalanan? Kung bakit ka nagkasala? Hindi, Samuel. Ang gusto ko lang mabigyan ng pagkakataong ipaunawa kay Cassandra. Ang dahilan kung bakit ko nagawa yun. Ngunit hindi nangangahulugang hindi ko tinatanggap na akong may kasalanan. Paliwanag pa rin ng kanyang ina. Alam na ba ito ni Edwina? Putol niya sa mainit na pagtatalong iyon ng kanyang mga magulang. Wala siyang alam, anak, at nakikiusap akong wag mo munang sabihin sa kanyang nalaman mo. Samo ng kanyang ina. Kapag nalaman ni Edwina tungkol sa tunay niyang pagkatao, tsak nahihilingan niya sa akin na makilala ang kanyang tunay na ama. At yun ang ayoko mangyari sa ngayon. Hindi pa ako handa. Talagang hindi mangyayari ang iniisip mo, Ambrosia. Hanggat nabubuhay ako'y mananatiling paniniwala ng mga taga Santa Fe na anak ko siya. Pagsisisihan yung mag-ina, oras na malagyan ng batik ang respetado kong pangalan dahil lang sa lintik na ama ng Edwina na yan. Pagkasabi noon ay napahawak siya ng mahigpit sa sariling dibdib. Pagkatapos ay napangiwi ang mukha at mukhang inatake siya sa puso. Mabilis naman nila itong dinala sa ospital. Hysterical na kaagad siya. Panay ang sigaw niya sa pangalan ng lahat ng katulong upang matulungan sila. Hindi kita mapapatawad, Ambrosia. Kayo ni Edwina, anang kanyang ama. Maya-maya pa ay may mga dumalo na sa kanila. Mabilis din naman itong nilapatan ng pangunang lunas ng doktor na stay-in sa Hacienda Garcia. Hindi na ito nagaksaya pa ng panahon. Ipinahanda rin kaagad nilang sasakyan upang madala sa ospital ang kanyang ama. Alam niyang delikado ang lagay nito ngayon dahil pangatlong grabing atake na ito nyon. At tama nga kanyang naging hinala. 3 araw lamang ang tinagal nito sa ospital at kagad na itong binawian ng buhay. Subalit bago ito pumanaw, nagawa pa nitong pamukaan ng kanyang kapatid na hindi naging lihim sa kanya. Nang minsan itong dalawin ni Edwina sa ospital, ay sinabi dito ng kanyang ama ang buong katotohanan. Simula noon naging malungkutin na ito at naging tahimik, ni hindi na nga ito nakikipaglaro sa kanyang anak na madalas nitong gawin. Magmula noon, tila nagkaroon na ng sariling mundo ang kanyang kapatid. Kahit si Ramiro ay hindi na ito hinahiyaang makapasok sa malungkot na mundong ginawa nito. Kung may higit na nasasaktan, siya yun at ang kanyang anak na si Catriel. Hinahanap-hanap nilang masayahing aura nito. Saan ka nang galing? Malamig ang tinig ni Cassandra nang sitahin niya ang kanyang ina. Sa puntod ng papa mo. Sino kasama mo? Napamaang ito. Magmula ng ilibing ang kanyang ama ay naging malamig ng pakikitungo niya dito. Anak lang kita, Cassandra. Kaya hindi ko kailangan sabihin sa'yo kung sino't saan ako nagpupunta. Hindi kita pakikialaman kung hindi ikaw ang asawa ng papa ko. Naiyak na wika nito. My God! Ni hindi mo malang nirespetong puntod niya.
Doon pa kayo nagkita ng lalaki mo? Nabaghan ang mukha nito. Cassandra, makinig ka. Mali. Huwag ka nang magkaila. I saw you. Magkayakap kayo. But it's not what you think. Hindi ko alam na pupunta siya doon. Sinadya niya akong sundan para kausapin tungkol kay Edwina. Nakiusap siya sa aking ibigay ko na ng karapatang makilala siya ng kapatid mo bilang kanyang ama. At niyakap niya ako dahil bumingi siya ng tawad sa akin. At pinatawad ko siya. Gusto niyang kunin si Edwina. Mula sa itaas ng hagdanan inasaksihan ni Edwina ang lahat ng nangyari. Hindi niya namalayang naroon na pala siya. Pero Edwina, karapatan niyang makilala ka. Siya ang iyong ama. Gate dito ng kanilang ina, ngunit sunod-sunod tong umiling. Hindi ako sasama sa kanya. Si Samuel lang ang ama ko. Yun lamang at nagtatakbo nito papasok sa silid nito. Kinabukasan, maghapon tong hindi naglalabas ng silid nito. Kahit sino walang makapagpalabas dito, kahit pang anak niyang mahal na mahal nito. Edwina! Hysterical na sigaw ni Ambrosia nang bumungad sa kanya ang nakahandusay at dugoong anak. Nasa paanan ito ng hagdanan na tila wala ng buhay sa napakaraming dugong nawala dito. Nagtatakbo siya palapit dito. Diyos ko! Ang anak ko! Kinalong niya ito. Noon naman lumabas si Samantha, isang anak ng pamangkin ng kanyang asawa. Samantha, ilayo mo si Catriel dito at hanapin mo si Cassandra. O kung sino man ang makasalubong mo, bilisan mo! Humingi ka sa kanila ng tulong! Tarantang-taranta na siya. Ang pagpalahaw niya ay sinasabayan naman ng tahimik na pag-iyak ni Catriel. Parang sa sobrang kabiglaanan ay hindi nito makuhang umatungal. Maya-maya ay dumating na si Cassandra at iba pa nilang kasambahay. Tulong-tulong nilang binuhat si Edwina upang dalhin sa ospital. Subalit hindi na ito nakaabot pa ng buhay. Masama raw ang pagkakabagok ng ulo nito na naging sanhi ng pagkamatay nito. Ikaw ang pumatay kay Edwina, Mama? Galit na ako sa ni Cassandra dito. Ilang araw pa lamang mula nang ilibing si Edwina, ngunit nakapagpasya na siya. Lilisanin na niya ang mansyon upang manirahan na muna sa ibang lugar. Utang na loob, Cassandra. Wala akong kasalanan. Huwag niyo akong iwanan ni Catriel. Nagsusumamong sabi nito. Subalit naging matigas siya. Buo ng pasya ko, Mama. Masyado nang malit ang tahanang ito para sa atin. Isa pa, ayaw kong kalakhan ng anak ko ang masamang pangyayari sa loob ng bahay na ito. Huwag, nagmamakaawa ako. Ngunit nagbingi-bingihan na lamang siya. 2001. Malalaki ang mga hakbang ni Catriel. Sumasabay siya sa agos ng mga taong nagmamadaling maglakad at tila sabik nang makita ang kanya-kanyang mga sundong kamag-anak. Subalit hindi siya kabilang sa mga yon. Mula nang tumuntong siya sa Ninoy Aquino International Airport, dumiretso siya sa eroplano patungo sa domestic airport ng Davao. Pagod na siya sa mahabang biyahe at nais na niyang magpahinga. Nahiling niya na sana hindi late ang kanyang sundo. Pagkuway nakaramdam siya ng lungkot nang maalala niyang hindi pala mismong lola niyang si Ambrosia Garcia ang susundo sa kanya, kundi ang kaibigan at business partner lamang nito. Gusto tuloy niyang isiping hindi siya ganong kaimportante dito para personal pang pagkabalahang salubungin nito. Ngunit pilit din naman niyang pinali sa dibdib ang agam-agam niya. Pagkakita niya sa asul na kalangitan ay bahagyang gumaan ang dibdib niya. Welcome home, Catriel. Piping wika niya sa sarili. Makalipas ang 20 taon ay noon lamang siya ulit tumungtong sa bayan ng kanyang sinilangan at ang lugar din na kinalakhan ng kanyang mga magulang. Patawad, Mama. Mahinang usal niya habang nakatingala sa kalangitan. Pinipigil ko sarili ko at pilit ng kinakalimutan ng lugar na ito. Subalit tila may nabubulong sa akin na muling balikan ng Davao. Marahil ay si Tita Edwina yon. Matagal na natin hindi nadadalaw ang kanyang puntod. Para na rin madalaw kasi Lola Ambrosia kahit na alam kong tututol kayo. Kahit na magtatatlong buwan pa lamang mula nang mamatay ang kanyang inang si Cassandra, ay tila isang buhay pa rin ang kausapin niya ito, kahit pa alam niyang malabo na siya nitong masagot. Catriel San Diego? Anang baritonong tininag mula sa kanyang likuran. Hindi siya sumagot o mas tamang sabihin hindi siya kaagad nakasagot. Paano ba naman ay gwapong mukha ang kaagad na sumalubong sa kanyang paningin? Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Sanay na siyang makakita ng mga gwapong lalaki sa Amerika. Mapa Pinoy man, Amerikano o Phil-Am. Ngunit ibang dating ng isang ito. Higit na kakaibang taglay nitong kumpara sa mga nakilala niyang lalaki. Bagay na naging dahilan para mapipilan siya. Makintab ang buhok nitong hanggang batok ang haba. Makatawag pansin din ng malalago nitong kilay na lalo nagbigay ng aroganting anyo dito. Mataman naman ang pagkakatitig sa kanyang bilugang mga mata nito na taglay ang malalantik na pilik mata. I have your photo. Para mabawasan ang pagdududa sa maganda mong mukha.
Ngumiti ang lalaki at nilabas ang larawang sinasabi nito. Ibinigay ito sa akin ng lola mo para hindi raw ako mahirapang maghanap sa'yo. Miss San Diego, how she wish na hindi nito napansin ang mabilis na pagbablash ng kanyang mukha. Kunwari ay patay mali siya naman siyang nagpatutok ang pansin sa litrato niyang hawak-hawak nito. Ipinadala niya yon sa kanyang abuela noong nakarang buwan lang. Yun ang kauna-unahang pagkakataong nagkaroon sila ng komunikasyon nito. May kalakip na sulat ang litratong iyon na nagsasabing nais niyang dalawin ito sa Davao. Isang buwan muna ang lumipas bago nito nasagot ang kanyang sulat. Nito ay anumang oras daw niyang gustuhin umuwi sa Pilipinas ay welcome siya sa bahay nito. Kaya hindi na siya nagaksaya pa ng panahon at kaagad niyang inayos ang mga kaukulang papeles para makauwi ulit sa Pilipinas. Ikaw ang sinasabi ni Lola na business partner niyang susundo sa akin? Nagtatakang tanong niya dito. Inaasahan kasi niyang isang lalaking matanda, maliit at may mga puti na sa buhok ang sasalubong sa kanya. Napakabata pa kasi ng lalaking kaharap niya ngayon para maging kasosyo ng abuela niya sa negosyo. Sa tansya niya ay nasa early 30s pa lamang ito. Yes, Miss San Diego. I'm Craig Hidalgo. Glad to meet you, Mr. Hidalgo. Gusto niyang pagalitan ng sarili, tila isa siyang teenager na kaharap ang dream boy, kaya saglit na nawindang ang utak. Am I late? Kabilin-bilinan kasi ng grandma mo na huwag kitang paghintay ng matagal. Sinuklian niya ng tipid ng ngiti ito ng isang simpleng ngiti din. No, you're on time actually. I'm glad to hear that. Anyway, humihingi ng dispensa ang abuela mo na hindi kanya manasundo ng personal. Nagkaroon kasi siya ng emergency meeting with our big-time clients. I know. Nagkausap na kami ng sekretarya niya kahapon sa telepono. Bago pa man ako umalis ng Amerika, alam ko nang hindi si Lolang sasalubong sa akin. Matapos yun ay muli siyang humiti upang itagong kaunting panghihinakit sa kanyang abuela. Ngayon niya makumpirmang mas mahalaga ditong negosyo kaysa sa kanya. Let's get into the car. Mahigit 1 oras pang lalakbayin natin patungo sa Hacienda Garcia. Iaya na nito sa kanya. Noon lamang niya naramdaman ang pangangalay ng kanyang mga binti at mga paa. Bahagya pa ring sumasakit ang ulo niya sa pagod. Pagkasakay sa Toyota Prado, ay kaagad siyang nakatulog. Hindi na niya nakuhang makipagkwentuhan pa kay Craig. Hindi totoong nasa isang emergency meeting si Ambrosia. Sinadya niya talagang huwag mo nang harapin ang kanyang apong si Catriel. Hindi pa kasi niya alam kung paano niya ito pakikiharapan. Ambrosia, nawalang atensyon niya sa altar ng simbahang pinasukan at lumipat yun sa tumawag sa kanya. Dimitri, anong ginagawa mo dito? Kinagulat niyang makita doon ang anak ni Jaime Alcaraz. Hindi ba't ako dapat ang magtanong sa iyo kung anong ginagawa mo dito? Nakarating ang balita sa akin na ngayon ang dating ng iyong apo. Iniwasan niyang tingin nito. Kahit kailan talaga ay walang maililihim sa bayan ng Santa Fe. Naroroon na si Craig para sunduin siya. Hanggang kailan siya mamamalagi dito sa Santa Fe? Napatitig siya sa klase ng tanong na yun ni Dimitri. Hindi ko alam, but if she wants to stay here for good, hindi ko siya tatanggihan. Gusto ko rin namang makasama ng matagal ang aking apo. Makahulugan itong ngumiti. Hindi ka ba natatakot sa muling pagbabalik ng apo mo? If you stay here long, she will begin to ask questions. Handa mo bang sagutin ang mga bagay na matatandaan niya sa nakalipas na 20 taon sa pagbabalik niyang ito? Lalo na sa naging pagkamatay ng kanyang tiyahin.